Neng, baka makahingi ng konting pagkain. Ay, tanda gusto mo? Eto, pinagbalatan ko. Oh, sa'yo na yan. Kulang pa nga to sa akin, hihingan mo pa? Pambihira ka naman. Konti lang sana eh. Makakatawid gutom lang. Ayoko nga. Eto, maraming balat to. Oh, gusto mo pa? Hingi ka pa? Oh, sa'yo na yan. Pambihira ka, palibhasa kayo. Ang laki-laki pa ng katawan mo, tanda. Pwede ka pang manlaba. Pwede ka pang magpasahod dyan ng tagawalis dyan sa kalsada. Hingi ka ng hingi. Laki-laki pa ng katawan mo, malakas ka pa. Ikaw kasi, tumanda ka na lang ng pagiging mahirap. Eh, sana kung bata-bata ka pa, nagsikap ka na. Para hindi ka hingi ng hingi. Tumanda ka na lang, puro hingi, puro hingi. Palaboy-laboy kayo sa kalsada, mga purhisyo kayo, mga matanda kayo. Meron pa dyang iba. Ang laki-laki ng katawan, kaya pa namang kumayod. Hingi ng hingi. Kami dito, nagtsatsaga pa nga kami. Kayod pa kami. Ano, hindi ka pa alis? Umalis ka na! Doon ka na! Sige na! Gulo! Nakakadisturbo ko ng kumakain dito eh. Saan na ba to si Eden? Gabing-gabi na. Oy, baka pwedeng makahingi ng konting pagkain. Ay, Nay, Kasi ako kumakain eh. Hindi yung araw na. ganun po ba? Oo eh. Dadalawang hopya na lang po kasi ito eh. Pagkain na lang po namin to ng asawa ko. Hindi rin pa po kasi kami kumakain ngayong gabi. Ito na lang po yung magiging hapunan namin para bukas may lakas po ulit kami mga lakal. Baka pwedeng bigyan mo ko kahit isa. Gutom na rin ako eh. Gutom na rin po kasi ako na eh. Pero ano po ba nangyari sa inyo? Wala eh. Pinalayas ako ng mga anak ko eh. Ayun po ba? Oo. Eh, wala naman akong pera nung umalis ako. Eh, wala rin naman magpalimos sa akin. Baka kasi magalit yung asawa ko eh. Pero, sige sa inyo na lang po ito. Talaga ba? Bibigay man na lang? Sige Kahit po. isa na lang sa akin. Sa inyo na po yan lahat. Sige po, Nay, kain lang po kayo dyan. Gagawa na lang ako ng paraan para makahanap ako ng pagkain namin ng asawa ko ngayong gabi. Salamat ha. Nasaan na? Nasaan yung hapunan? Gutom na ako! Eden, itong hopya kasi yung hapunan natin kasi nagugutom daw tong sinanay. Pinigyan ko eh. Ano? Binili mo hapunan, hopya? Hoy, pang merienda yan! At ikaw, ginawa mo pa talagang pagkain namin, ha? Eden, ibalik mo Ano na ba? yan. Gagawan ko na lang ng paraan. Gagawin mo paraan? Ano yung bibili mo? Eh, ito nga lang nabili mo para sa atin, di ba? Tsaka itong hopya na to, ha? Gusto mo to? Gutom kang pulubi ka? Yan. Hoy! Di ba matako ka? Yan, lamunin mo. Ha? Ubusin mo yan. Eden, grabe ka naman. Eh, bakit? Eh, gutom, di ba? Tinutulungan ko lang para mabusog. Takaw mo, kayo mga bahirap kayo, pulubi kayo, palaboy-laboy kayo dito para mamurisyo ng ibang tao. Kapal ng mukha niyo, wala na nga kaming pera eh. Eden, gagawan ko naman ng paraan. Huwag mo na siyang saktan. Anong paraan? Tignan mo, oh. Magagawa nyo ng paraan? Eh, magkano lang to, ha? 30? Oh, saksak mo sa baga mo yan. Papakainin mo ko ng ganyan, asawa mo ko? Gutom na gutom ako? Eh, ito nga lang yung nakuha ko sa pangangalakal ngayong buong maghapon eh. Oh, yun naman pala. Dapat dumoble kayod ka para mapakain mo ko ng maayos. Di mo nangangayayat na nga ako eh. Tapos ano, sasali mo pa to sa konsumo natin, tong matandang to, pulubi? Pulubi ka ba talaga? Ano, napakataba mo? Ang liksi mo. Wala kang sakit. Eden, tama na, wag mo na siyang saktan. Eto na, dadagdagan ko, eto na lang muna yung kainin mo. Mamaya maghahanap ako ng ibang pagkain doon. Kainin mo yan mag-isa. Hindi yan yung gusto ko. At ikaw ha, malilintikan ka sa akin kapag lumapit ka pa sa asawa ko. Hilap sa'yo. Bilisan! Toy, mag-away tuloy kayo ng dahil sa akin. Pasensya ka na. Na hindi po. Ganun po talaga ugali niya. Eto, sa iyo na lang po yung hopya. Hindi, kainin mo na para may hapunan ka. Hindi po, maghahanap na lang po ako ng paraan. Sa iyo na po yan. Para po mabusog kayo. Salamat ha. Ang bait mo naman. Tapos, nag-away kayo ng dahil sa akin. Paano? Aalis na ako ha. Eh, baka naman po mabulunan kayo dyan sa kinakain yung hopya.
kanina po kasi meron pang nagbigay sa akin dun sa parking ng 20 pesos. Meron po dong gulaman. Pwede po tayong bumili. Salamat ha. Sige po. Salamat ng marami. O, ito po, Nay. Bumili po ako ng maiinom niyo para di kayo mabulunan. Sobrang salamat na nito ha. Paano? Uuna na ako ha. Aalis na ako. Sige po. Maraming Ingat po salamat kayo. sa'yo. Sige, Ay, salamat. teka nga lang. Ano to? Binilhan mo siya ng inumin, ha? Ako nga eh, hinihintay kita, akala ko susuyuin mo ko kasi nag-walk out ako. Tapos ngayon siya pala, ano, papalit mo yan bilang asawa? Grabe ka naman mag-isip, Eden. Nagugutom siya at saka binila ko na rin ng pang-inom. Baka kasi mabulunan pa siya. Alam mo naman, matanda na, oh. Grabe ka talaga, hindi ka nag-iisip eh. Ako na asawa mo, hindi mo ko inuuna. Inuna mo pa yung hindi mo kilala at hindi mo kadugo. Pulubi pa, mahirap. Napakaano mo talaga eh. Eden, kailangan niya ng tulong. Nagugutom na siya. Bakit ako hindi ba ako gutom, ha? Gagawin ko naman ng paraan niya sa atin, eh. Inuna ko lang muna tong kay nanay. Para makapagpahinga na rin siya at saka gabi na, oh. Ano ba? Nanay mo ba yan para asikasuhin mo? Ha? Ikaw kasi, agaw eksena ka sa amin mag-asawa. Hindi. Ano, kakabitin mo tong asawa? Akin na nga yan, akin na nga yan. Ikaw, umalis ka, nanggigigil ako sa'yo. Alis! Ano? Toy, ano nga pangalan mo, Toy? Huwag mo nang alamin, gaga ka eh. Aalamin mo pa eh, magkakabit ka pa sana sa... Ano ba? Kakainis ka? Anong ginawa mo dun? Grabe ka naman. Bulag ka ba? Ang laki ng mata mo? Siyempre, sinaktan ko para hindi na bumalik dito. Eden, matanda yung pinatulan mo pa. Wala akong pakialam doon. Hindi ko yung kilala, hindi ko yung nanay, hindi ko yung tugo. Umuwi ka na ha? Akin na ibabalik ko to sa kanya. Ano ba? Akin na to. Babalik mo pa. Akala mo naman pera niya yung binili nito. Alam ko sa'yo to. Ikaw ha? Magtanda ka. Eden, mahal. Oh. Oh, bakit? May maleta. Bobo ka ba? E di aalis ako. Oh, kung saan ka pupunta? Ako nga magpapaalam, aalis ako kasi rarakit ako ng barker dun para may makain tayo ngayong gabi. E di mag-barker ka. Wala akong pakialam. Oh, bakit aalis ka? Ba't mo ako iiwan? Eh syempre, ayoko na sa'yo. Kasi ilang taon tayo nagsama, ganito pa rin yung sitwasyon ng buhay natin. Eden, gagawin ko naman ng paraan to eh. Bakit mo ko iwan? Huwag mo naman ako iwan. Ano ka ba? Gusto kong dumiskarte ng sa'kin. Tsaka para tandanan mo na ako. Sasabihin ko na yung totoo. Anong totoo? Itong pinagbubuntis ko, hindi ito sa'yo. Anong hindi sa akin? Huwag mo na akong biruin. Gumagawa ka na ng dahilan para umalis. Huwag mo na akong iwan dito. Ano ba? Bobo ka ba? Eh sa bagay, mahirap ka, bobo ka, wala kang pinag-aralan. Kaya nga wala kang trabaho hanggang ngayon eh. Diba? Hindi ka nagbibilang? Hindi mo to anak. Anak to ng iba. Tsaka yung nakabuntis sa akin, may kaya. Di katulad mo. Isang kahig, isang tuka. Nag-a-apply naman ako ng trabaho eh. Huwag mo na akong iwan, Eden. At saka, sigurado ka ba na hindi yan sa akin? Sa tingin mo nagsisinungaling ko sa lagay na to, ha? Aalis ba ako kung sa'yo to? Ano ba ikaw? Sawa na ako sa'yo eh. Tsaka, ano? Hopya na naman yung papakain mo sa akin? Sawa na ako sa hopya. Lagi mo na lang akong hinuhopya. Pinapaasa. Kaya, wag mo na akong susunod, ha? Kasi, pag sinundan mo ko, yung bago kong aasawahin, may kaya yun. Kaya kang ipakulong. Gagawan kitang problema. Paano ipapakulong? Mag-asawa tayo, Eden. Eden, huwag mo naman akong gawin. Ano ba? Ano akong gawin tanga dito mag-ano sa'yo, oh? At tigas ang ulo mo, no? Ano ba? Gusto mo lagi akong ganito, ha? Eden, mag-usapan muna natin to. Sabi, ayoko na. Isilsil mo yun sa utak mo. Eden! Sige po, konti pa po. Okay? Okay na po, ma'am. Goods na po yan. Actually, ikaw ang sadya ko dito. Ikaw ba si Ren Santong Luma? Ako po? Ito ang calling card ko. Ma'am, bakit naman po? Wala po akong ginagawang masama. Ba't yung po hinahanap? Ay, hindi. Actually, pinagutusan lang ako ni Madam. Hanapin daw kita. At dito daw kita makikita sa park na to. Ito ang calling card. Andiyan dyan yung address. Puntahan mo yung address na yan. Ganun po. Kausapin mo si Madam. Ma'am, sino po ba yun? Kinakabahan naman po ako. Baka napagbibintangan na ako ng di ko alam eh. Hindi,
good intention to. Basta puntahan mo yan, malalaman mo kung bakit. Ganun po ba? Sige po ma'am, salamat. Maraming salamat, Renz. Ako nga pala si Atty. Kilatan. Nice to meet you po ma'am. Huwag mo kalimutan ha, puntahan ang address na yan. Sige po, maraming salamat po. O sige. Magandang araw po, Attorney Aryan. Yeah. Buti at nakarating ka. Nahirapan ka bang hanapin tong office? Opo ang dami po palang pasigot-sigot para makapasok dito. Pero, sandali lang po, nagtataka kasi ako bakit niyo po ako pinapunta. Malalaman mo din mamaya. Alam mo bang excited na yung kliyente ko ma-meet ka? Attorney, sa totoo lang kinakabahan nga po ako kasi wala po talagang ka-idea-idea nung meron dito Malalaman mo din. Teka lang, tatawagin ko lang si Madam ha. Sige po. Antay ka lang dyan. Coffee, gusto mo? Hindi, okay lang po ako. Okay. Wait lang. Sino kaya yun? Oh, Renz. Nanay? Ako nga. Kayo yung binigyan ko ng hopya noong nakaraang gabi, di ba? Ako nga. At big time yun naman po pala, ma'am. At pinahanap kita, no? Alam mo, para masatisfied yung curiosity mo, 3 months ako bali naghanap ng taong mapapagkatiwalaan ko, yung taong marunong makipagkapwa ba? Kasi parang nawala na yun sa atin eh. Parang bihira na. So, meron pa pala. Ikaw yun. Sa lahat ng nilapitan ko nung gabing yun, ikaw lang yung nag-iisang tumulong sa akin na binigyan mo ako ng pagkain. Kahit na, totoo lang, hirap na hirap ako mag-disguise, no, nung gabing yun. Pero, Anong disguise po? Nagpanggap po kayo? oo, di ba? Nagpanggap akong gutom. Ganun po ba? At ikaw lang yun. Ikaw lang yung taong tumulong sa akin. So, para madali ang usapan, no? Maintindihan mo, ikaw yung napili ko na bibigyan ko ng pagkakataon para umunlad yung buhay. Naku, ma'am, hindi naman po ako humingi ng kapalit pero hindi ko po tatanggihan yan. Kailangan na kailangan ko rin po talaga kasi ngayon Lalo na, naghiwalay kami ng asawa ko. Nagsasawa na daw po kasi sa buhay na meron kami kaya hiniwalayan ako ni Eden. Tapos, hindi lang po yun. Nagpabuntis pa siya sa ibang lalaki. Ay. Yun nga po, sobrang problemado din ako Pero, ma'am, hindi pa rin ako makapaniwala na sobrang mayaman po pala talaga kayo. At yun ay mapapapunta sa'yo lahat. Talaga po? Oo, napag-usapan na namin ni Atty. Aryan yung mga bagay na yan. Medyo na ano lang ang pakiramdam ko sa kwento mo na naghiwalay kayo, na lulungkot din ako, ano. Pero talagang sa totoo lang may attitude rin yung asawa mo, ano. Oo nga po, pati kayo sinaktan niya Kaya nga. Pero ang lahat ng hirap mo, matatapusan natin. After ng pag-uusap natin na to, kakausapin natin si attorney, papa-explain natin sa kanyang mabuti para alam mo rin at alam ko kung paano maiisalin sa'yo yung ibang mga bagay na ibibigay ko sa'yo. Sandali lang po, Ma'am Gina. Medyo naguguluhan po kasi ako Bakit niyo po binibigay sa akin yung mga ari-arian niyo? Meron naman po yata kayong anak o kapamilya pa nandito. Hindi ko naman po kailangan lahat yan. Sad to say, matandang dalaga ako, hindi ako nakapag-asawa, hindi ako nakapag-anak. Dahil nung mga panahong kabataan ko, walang importante sa akin kundi pera. Puro pera, puro pera, puro pera. At ngayon na may sakit na ako, stage 3 ang cancer ko, no? At tanggap ko naman na yon. Kaya inihahanda ko ang lahat. Na ngayon ko na-realize na ang pera hindi madadala sa hukay. Grabe naman po kayo magsalita, Ma'am Gina. Baka naman pwede pa pong magamot yung stage 3 cancer. Total, madami naman po kayong perang pang pagamot. Pwede naman kayo magpagamot sa ibang bansa. Hopefully, sana magawan ko pa ng paraan. Pero inihahanda ko pa rin yung dapat. At yun ang isang parang pangako ko sa sarili ko
na sana mapagaling niya pa ako at makatulong naman ako sa ibang tao. Yung mga pera na masyado kong priority noong mga panahong yon, ayun, sabi ko, tutulong ako sa tao. Hindi lang ikaw. Pagkatapos mo, pwedeng humanap pa uli ako ng ibang matutulungan. Inuna lang kita. Ganun po ba? Naku, Ma'am Gina, maraming salamat po ah. Malaking tulong po to para magbago yung buhay ko ngayon. Renz, bago ka umalis ng opisina ko, gusto kong ipangako mo sa akin na lahat ng maiisalin sa'yo ay pagsisikapan mong palaguin, i-maintain mo ang magandang pagpapalakad. Oo naman, Ma'am. Promise ko po yan. At mananatili akong humble. O, paano, Renz? Siguro naman naintindihan mo na, no? Kita na lang tayo bukas. No, Ma'am Gina, maraming salamat po. Talagang di ako makapaniwala na nangyayari ito sa buhay ko ngayon. Andyan si attorney nag-aantay sa'yo kasi syempre yung full name mo, yung details mo. Sige po, Ma'am Gina. Okay, thank you. Maraming pong salamat ulit ah. Sige. Ingat ka. O ano, iho? Kikitain natin mamaya si attorney para iayos lahat ng pagtatransfer ng mga bagay na ibinigay ko na sa'yo. Naku, Ma'am Gina, parang sobra-sobra naman po yata yung binibigay nyo eh. Hopya lang naman po yung binigay ko sa inyo. Wala naman po akong ine-expect na kapalit nun. Gusto ko lang po talaga makatulong sa inyo. Alam mo ba, 3 months akong naglakad, naghanap ako ng taong magpapakain sa akin nung time na yon. At ikaw lang ang nagbigay sa akin ng chance para makakain ng tanghalian, yung hopyang yon. Ganun po pala kalaki yung halaga nun sa inyo. Totoo. At alam mo, 20 pesos nga lang po bili ko nun eh. at ikaw, isinasaling ko sa'yo yung kwentong to dahil para maintindihan mo na ang tao hindi lang sa pera. Nakita mo ko, ang dami kong pera. May cancer naman ako. Madadala ko ba yun sa hukay? Di ba hindi? Kaya napakabuti sa tao yung mayroon kang pagkakapwa ba sa tao. Yung marunong kang makisama sa sa tao, ganun. Yan ang isang bagay na nakita ko sa'yo. Kaya gagawin ko lahat ng paraan na lahat ng mga negosyo ay mailipat na sa'yo. Naku, Ma'am Gina, hindi naman po sa tumatanggi ako, pero nagpapasalamat naman po ako sa mga tulong nyo sa akin. Pero ang mas maganda po sigurong gawin ngayon, wag po kayong sumuko muna sa buhay. Hindi naman po porket may cancer kayo, wala nang pag-asa. Eto, madalas na natin to naririnig sa mga matatanda o sa mga kung sino man na hanggat may buhay, may pag-asa po. Naiintindihan ko naman yon at hanggang ngayon patuloy yung panalangin ko na sana pahabain pa yung buhay ko. Pero itong ginagawa kong to ay isang paghahanda. Isang paghahanda. Pangalawa, yung nakatulong ako sa kapwa ko na marunong makipagkapwa. Kaya nga, itong lakad natin to, pati yung annulment mo, iaayos na rin natin para isang puntahan na lang tayo kay attorney. Naku, Ma'am Gina, sobrang maraming salamat po talaga. Basta ang billing ko sa'yo, iho, huwag kang magbago. Kahit na sabihin, eto ka na, iba na yung estado ng buhay mo, ang dami mo ng negosyo, yung ilang sasakyan na naibinigay ko na sa'yo, huwag kang magbago. Opo. Patuloy ka na nakatapak sa, kasabihan nga no, na nakatapak ka sa lupa. Paano? Tara, punta na tayo kay attorney. Sige po. Renz! Teka lang! Anong ginagawa mo dito? Syempre, di ba? Nakakalimutan mo na ba? Dito tayo laging nagdi-date. Kaya, nagbakasakali ako nandito ka ngayon. Oh, nagbakasakali ka para saan? Para dyan sa tiyan mo? Renz naman, gusto kong makipagbalikan sa'yo. Pambihira ka rin naman pala talaga, Eden, no? Hindi lang masama ugali mo, malandi ka rin pala. Renz, gusto ko lang naman makipagbalikan sa'yo eh. Para saan? Para lokohin mo na naman ako? Para paikutin mo na naman yung mundo ko? Renz, pinagsisihan ko na yung lahat. Hindi, Eden. Nagbago na ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kilala ko na yung ugali mo sa ilang taon natin pagsasama. Lagi ko na lang naririnig sa'yo na magbabago ka. Pero ano, paulit-ulit na lang din. Pero Renz, parang awa mo na. This time, totoo, nagbago na ako. Sige na. Bakit naawa ka ba sa akin? Naawa ka ba ng mga bagay na nagmamakaawa ako sa'yo noon na huwag mo akong iwan? Dahil ano, mas magaling ba yan? Mas magaling ba yung tatay niyan kaysa sa akin? Nagawa ko lang naman yun kasi akala ko
wala akong future sa'yo. Kasi mahirap lang tayo. Sa'yo na rin ang galing. Wala kang tiwala sa akin. Ngayon, huwag ka sa akin lumapit. Doon ka lumapit sa tatay niyan. Nakabuntis sa'yo. Hindi ka naman pala pinanagutan. Renz naman, ayun na nga. Kaya nga lumapit ako sa'yo. Paano na lang kung ipanganak ko to tapos walang amang tatay? Nakakatawa ka naman pala eh. Bakit sa akin kami lalapit? Doon ka lumapit. Wala na nga siya, iniwan ako. Pero teka lang, bakit kasama mo tong pulubi na to? Nakaasta pa ng mayaman? Ano? Modus niyo ba to? O tinuturuan yung asawa ko? Hoy Eden, ang liit talaga ng utak mo eh, no? Etong kausap mo, hindi yan pulubi. Businesswoman yan. Huwag mo akong niloloko. Yan nga yung binigyan natin ng hopya, di ba? Siya Kasi nga pulubi. yun. Siya nga yun. Correction. Siya lang ang nagbigay sa akin ng hopya. Di ba ikinagalit mo pa? At yan ay isang silbing aral sa'yo. Nung time na yon, para sa pagkakaalam mo, naghahanap ako ng isang taong mabuti na magpapakain sa akin. Sa dinami-dami ng tao sa park na yon, walang nagpakain kundi ang asawa mo. Kaya sa kanya ko, siya talaga yung hinahanap ko. Kaya yung kanyang business ngayon na 8 branch na at 3 sasakyan, o di ba? Kung nakapag-antay ka lang, ibinigay ko na sa kanya yon. Mayaman na yung sinasabi mong mahirap. Ayan na siya ngayon. Pero ma'am, pasensya na po, sorry po. Masyado ako naging mapanghusga. Baka naman po, pwede niyo siyang kausapin na balikan na ako. Hindi Eden, tama na. Alam ko na yung karakas mo. Pagkatapos nito, mamemera ka? Renz, hindi. Tama na Eden, ayoko na. Tapos na tayo. Renz, hindi nga. Kahit sabihin mong wala na tayo. Alam mo ba kung saan kami pupunta ngayon? Pupunta kami ngayon sa attorney. Ni attorney ni ma'am na aayusin lahat ng mga papeles na ipapamana niya sa akin yung mga business niya at magpapaanal na ako Renz, sa'yo. huwag mo yung gawin. Ano ba? Maawa ka naman sa akin. Ma'am, parang Wala na awa mo kaming na palang kausapin yung sa asawa Eden. ko. Tara na ma'am.